Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Kabakan North Cotabato niyanig ng dalawang magkahiwalay na pamamasla. Ustads natagpo ang patay sa ilog, retiradong guro binulagtas sa car wash. Emergency powers sa Pangulo para suspendihin o bawasan ang fuel excise tax, aprobado ng Kongreso. 7.14 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Davao. 5.4 million pesos na shabu huli sa Iligan bypass. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Niyanig ang Kabakan North Cotabato ng dalawang magkahiwalay na pamamaslang noong Marso 18, Miyerkules matapos matagpo ang patay ang isang ustads at barilin ang isang retiradong guro sa magkaibang lugar. Bandang umaga natagpuan ang bangkay ni Ginda Angkad na palutang-lutang sa ilog sa ilalim ng tulay na nag-uugnay sa barangay Lumayong at bayan ng Carmen. May tama siya ng bala sa likod at hinihinalang pinatay bago itinapon sa ilo. Samantala bandang alas 3:20 ng hapon, binaril ng malapitan ang 66 anyos na retiradong guro na si Salina Genso habang naghihintay sa car wash sa Abellera Street, Poblasyon. 3 tama ng bala ang kanyang tinamo at agad na nasawi. Mabilis na tumakas ang mga sospek sakay ng motorsiklo. Patuloy ang manhunt operations at investigasyon ng pulisya kabilang ang posibleng motibo. Inadapt na ng House of Representatives ang panukalang Senate Bill No. 1982 na naggagawad ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay matapos irekomenda ni House Committee on Ways and Means Chairman Representative Miro Kimbo kay House Majority Leader Representative Sandro Marcos na i-adapt ang bersyon ng Senado. Kasunod nito, ayon sa Senado, otomatiko ng enrolled bill ang inadapt na Senate version ng Kamara na nangangahulugang hindi na kinakailangang mag-convene ng Bicameral Conference Committee para i-reconcile ang mga bersyon ng panukala at isusumite na sa Presidente. Una nang sinertipikahan ng Pangulo bilang urgent ang bill patungkol dito. Ngunit ayon sa kanya, isang napakakomplikadong sitwasyon kung gagamitin ito ang emergency powers dahil nakadepende pa rin umano ito sa galaw ng presyo ng langis. Kung tuluyang masususpinde ang buong excise tax, halos 10 pesos per liter ang posibleng mabawas sa gasolina. 6 pesos per liter naman ang tapyas sa diesel, 5 pesos per liter sa kerosene at 3 piso sa kada kilo ng LPG. Arestado ang isang high-value target at tulak ng ilegal na droga sa ikinasang buy-bust operation sa Purok 28, Barangay Maa, Poblasyon, Davao City itong madaling araw ng Huwebes, Marso 19. Kinilala ng Davao City Police Office ang suspect na si alias Alex na tinaguriang recidivist o makailang beses nang nasangkot sa iligal na aktibidad. Nakumpiska mula sa kanya ang humigit kumulang 1.05 kilo ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang halagang 7.14 million pesos. Samantala sa Iligan City, Marso 18, Miyerkules, nasamsam ang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa operasyon sa isang mall. Arestado ang mag-asawang suspect na kinilalang sina alias Muhammad at Maymana. Gayunman nakatakas ang isa pang suspect matapos iwan ng sasakyan habang tumatakas mula sa operasyon. Ayon sa otoridad, ang magkahiwalay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga upang durugin ang mga sindikato sa iba't ibang rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.